problemado daw po ng malaki or problemado ng matindi ang kampo daw po ni VP Sara Duterte dahil daw po sa paghahanap ng pondo. Bakit po natin ang sabi mga kababayan? So sabi po dito sa post ni Ramon Tulfo, basahin po natin. Problemado ang kampo ni VP Sara sa paghahanap ng pondo. Ayon sa akin Tweetybird, nagsara ng gripo ang ilang negosyanteng supporters ng DDS dahil sa mga isyo na hindi masagot ni Sara na nagpapabigat sa impeachment case nito. Nasa wait and see mode na rin ang mga financer na sa magiging takbo ng kaso ni Digong, lalo na't didesisyonan na ng International Criminal Court mga kababayan bukas April 22 kung may jurisdiction ba ang ICC sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin masaya ang mga mamamayang supporters sa idea na gawing spare tire si Davao City Mayor Basti Duterte kung sakaling madiskaril si Sara mga kababayan. Kasi nga, eto bakit hindi masaya? Yung iba mga kababayang Pilipino po natin na si Basti Duterte yung plan B nung mga Duterte mga kababayan kung sakaling ma-impeach po etong si Sara. Kasi marami na pong beses na binigo ng mga Duterte mga kababayan, lalo na ni Basti Duterte, eto pong mga DDS or yung iba mga supporter ni dating Pangulong Duterte at yung iba mga kababayan Pilipino po natin sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagiging duwag niya kay General Torre, sa pamamagitan ng panibago niyang paghahamon na nung kinasahan ni Madriaga nanahimik na po etong si Basti Duterte. So ngayon, yan yung mga dahilan kung bakit nasisira ang imahe mga kababayan ni Basti Duterte at kung bakit ayaw ng ibang mga Duterte supporter na si Basti Duterte ang gawing spare tire ni Sara Duterte mga kababayan kung sakaling ma-impeach po ito. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi rin ng aking Tweetybird na mas lalong tumitindi ang galit ng mga DDS sa administrasyon daw dahil daw po sa pagpapasara sa kanilang number one source of fund or yung POGO mga kababayan. Problema rin ng kampo ni VP Sara ang mga nag-aaway-away na grupo sa hanay daw po ng mga DDS dahil sa kani-kanilang mga bit-bit na politiko. O ayan kita nyo kaya problemado ng matindi yung kampo ni Sara Duterte. At saka ang isa pa po dyan mga kababayan, kaya mas lalong namang problema pa ng matindi yung kampo po ni Vice President Sara Duterte kasi bukas po sa pagdinig, ito po yung mga imbitado o inimbitahan mga kababayan. So ngayon, sabi dito sa News 5, VP Sara impeachment hearing. Inimbitahan ng House Committee on Justice na Ombudsman Boying Rimulya at dating Senador Sani Trillanes sa pagpapatuloy po ng impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna na rin pinadalhan ng sabina at testipikando ang Anti-Money Laundering Council or etong AMLAC, Bureau of Internal Revenue or etong BIR at Securities and Exchange Commission or eto pong SEC para sa dokumentong may kinalaman sa Vice Presidente mga kababayan. At alam niyo kung ano yung pinakamabigat dito na inimbitahan? Ito pong si Ombudsman Boying Rimulya at saka po mga kababayan, ito pong si former Senator Sani Trillanes. Kasi aminin man natin or hindi mga kababayan, si former Senator Trillanes, marami po yung hawak na ebidensya at dokumento na makakapagdiin po kay Vice President Sara Duterte. At hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit yung ibang mga financer ng grupo o kampo ni Vice President Sara Duterte ay nagsarado na po ng gripo. Ibig sabihin, tumigil na sa pagpipinance dito po kay Sara Duterte mga kababayan. Kasi nga, may mga bagay po talaga na gustong malaman ng mga financer po nila at gustong maliwanagan. Ano po patungkol po sa mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte na saglip na sagutin niya ano po bang ginagawa niya. Tinatakasan niya, nag-iimbento siya ng kung ano-anong kwento para hindi niya maharap mga kababayan yung mga posibleng pananagutan po niya. So ngayon, ang isa pa po dyan mga kababayan, di ba maliwanag din naman yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kaya po talagang sasakit ng matindi ang ulo ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi nagsalita po ito pong si Ombudsman Boying Rimulya nung nakaraang araw mga kababayan. At ayon po sa kanya, ito basahin po natin galing po sa Abante, una sa balita. Boying Rimulya may pasabog po sa kamera bukas mga kababayan. Kasi alam naman po natin,
bukas po yung pagpapatuloy ng proceedings ng impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan po mga kababayan sa Kamara sa Committee on Justice. So ngayon, malaki po talaga ang tsansa na marami pong ibulgar. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla at kasama na po dyan yung mga sikreto ni Vice President Sara Duterte at yung mga paglustay po nila ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi po dito, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may mga malalaking isyong pasasabugin sa loob ng 3 araw, lalo na po sa paghahanap niya o sa pagharap niya sa Kamara de Representantes. Hindi binanggit ni Remulla kung ano ang mga ito, pero isa rito ay ang pagharap niya sa House Committee on Justice sa Miyerkules, Abril 22 mga kababayan. Sabi pa dito, kaugnay nito, binanggit naman ni Remulla na masusi ng iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa pangunguna ni Deputy Ombudsman Dante Vargas ang pagkakasangkot ni na Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala sa umano'y korupsyon mga kababayan. Sabi pa dito, matatandaan ay dinawit ni Ramil Madriaga si Kilala at si dating Ombudsman Samuel Martires na nabigyan umano niya ng tig-1 bag ng pera noong 2022. Nauna nang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na inisyuhan nila ng show cause order sa Kilala matapos ang revelasyon ni Madriaga sa Justice Panel. Sinabi ni Clavano na bukod sa perang binigay umano ni Madriaga kay Kilala, hihinga nila ng paliwanag ang Assistant Special Prosecutor sa akusasyon na ginamit umano niya ang impluensya sa San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, from our monitoring of the impeachment hearing, it seemed to be much deeper sa ad ni Clavano dahil may kaakibat umanong larawan at video ang apidabit po ni Ramil Madriaga. So ngayon, yung iba, kaya po kung mapapansin nyo, noong nakaraang araw, di ba, pinagtutulong-tulungan po nila si Ramil Madriaga na masira ang kredibilidad kasi nga, talagang mabigat mga kababayan yung mga ibinulgar at isiniwalat po ni Ramil Madriaga. Ano po talagang kahit balibaligtarin nila mga kababayan yung kwento, hindi po nila maiaalis sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin na nakakita nung habang isinisiwalat isa-isa ni Ramil Madriaga yung mga bawat pangyayari na naranasan po niya at iniutos sa kanya ng mga Duterte, talagang nakikita ng taong bayan na sincero yung pagbubukas ng mga impormasyon ni Ramil Madriaga sa publiko. Kaya nga hindi po masira-sira mga kababayan or hindi po mawala-wala yung isyo ng paglantad ni Ramil Madriaga at paglalabas ng mga impormasyon patungkol po sa pamilyang Duterte at patungkol kay Vice President Sara Duterte. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit ngayon talagang ikot yung kampo ng mga Duterte para maghanap po ng pondo. Ano po, pondo para sa mga gagawin nilang hakbang para sirain ang ating pamahalaan at para siraan si Ramil Madriaga. At para din siraan mga kababayan ang Kamara kasi hindi na po nila mapipigilan yung investigasyon ng Kamara mga kababayan at magtutuloy-tuloy po ito. Kaya nga kung matatandaan nyo, kaya kinakabahan ng matindi si Vice President Sara Duterte at muling pinapaugong po ng kampo nila mga kababayan yung sinasabing Senate ko na kung saan papalitan daw kuno etong si Tito Sen kasi nga nung nakarang araw mga kababayan lalo na kahapon pinulong po ni Tito Sen yung mga kasama po niyang senador para po maging handa o para paghandaan yung posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasi malaki po talaga ang posibilidad mga kababayan na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon si Sara Duterte sa Kamara. Di po ba yung mga nagsasabi dyan na hindi ma-impeach si Sara Duterte sa Kamara, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, mai-impeach talaga yan sa pangalawang pagkakataon sa Kamara. Maniwala kayo or hindi, mai-impeach po talaga yan sa pangalawang pagkakataon. Lalo na yung mga aksyong ginagawa ng mga abogado at ng kampo ni Sara Duterte na tila iniiwasan po nila itong investigasyon ng Kamara. Yan ay isang indikasyon mga kababayan na takot silang humarap at talagang malaki ang posibilidad na yan yung mga magiging dahilan para ma-impeach itong si Sara Duterte, lalo na yung mga matitibay na ebidensya at aligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, basahin pa natin itong nakita po nating balita galing po mga kababayan dito po sa Abante.
ano po, tunay na tabloidista. Anyway, shoutout kay Tol Chris Ulo Mega love shoutout sa iyo, brother So ngayon, sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Ayon po kay Tito Sen, ayon po dito sa balita, Soto sa mga kapwa senador, maging impartial sa BP Sara impeachment trial. Bakit daw mga kababayan? So ngayon, sabi po dito, ayan, naghahanda ang Senado sa posibilidad na pag-akyat ng Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Vicente Soto III. Sabi daw ni Tito Sen, we are preparing in just in case. Sabi ni Soto sa kanyang text message sa Abante. So ito na nga mga kababayan yung sinasabi na once na na-transmit yung Article of Impeachment ng Kamara, halimbawa sa Senado, automatic masusunod na ngayon mga kababayan yung mabilisang trial. Ika nga yung agad-agad mga kababayan, yung forthwith na sinasabi. Unlike nung panahon na si Chis Escudero pa, yung nakaupo bilang Senate President na pinatulog ng matagal na panahon yung impeachment mga kababayan hanggang sa naitabi na. Naitago na sa salitang archive mga kababayan. So ngayon dito po sa pamumuno ni Tito Sin sa Senado, aasahan po natin talaga mga kababayan or maaasahan natin na once na na-transmit na sa Senado yung Article of Impeachment, talaga magtutuloy-tuloy na po yung trial patungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ano po, talagang sinasabi ko na ngayon pa lang na mai-impeach po mga kababayan si Sara dyan po sa Kamara. Ano po, anyway, ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. At paalala niya sa mga kapwa niya senador, natatayong hurado sa paglilitis sa impeachment laban sa Vice Presidente, maghanda at maging pata sa oras na didinigin na ito sa Senado. Sabi pa dito, kasalukuyan nagsasagawa ang House of Representatives ng pagdinig kung may probable cause para ituloy ang impeachment trial at target nilang tapusin ang proceedings sa Abril 29 mga kababayan. Sabi pa dito, nauna ng kinumpirma ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito na nagpulong na liderato ng Senado bilang paghahanda sa impeachment trial ni Duterte mga kababayan. Aniya, ang ilan sa kanila'y sumasailalim sa crash program sa rules of the court at the revised rules o criminal procedure bilang paghahanda sa gagawing paglilitis ng kaso ng Vice Presidente mga kababayan. Kasi predictable na po ito ng mga senador na talagang mai-impeach po talaga mga kababayan itong si Sara Duterte sa Kamara at hindi na po matatakasan yan ng ating Vice President. At yung mga DD-shit mga kababayan, maniwala kayo, mag-iiyakan yung mga yan. Hindi ko nakakalimutan yung sinabi ko sa inyo noong nakaraang buwan na kapag ka na-impeach si Sara Duterte mga kababayan, hamon ko doon sa mga DD-shit, pag na-impeach si Sara Duterte sa Kamara sa pangalawang pagkakataon, kailangan yung mag-subscribe sa YouTube channel ko Di ba mga kababayan? Anyway, ay sabi pa dito, noong Biyernes iminungkahi naman ni Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson ang praktikal na schedule upang matulungan ng Senado na mabalanse ang mga trabahong legislatibo at ang impeachment trial kung sakaling matransmit ng Kamara sa Senado ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, sa ilalim ng mungkahi ni Lacson, isasagawa ang impeachment proceedings tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon habang gaganapin naman ang mga sesyon tuwing Martes at Huwebes. Sinabi ni Lacson na maaaring makuha ng panukalang setup ang consensus ng mga senador para hindi maparalisa ang Senado kung araw-araw gagawin ang impeachment hearing kung isasabay ito sa mga sesyon. Dagdag niya, magbibigay rin ito ng sapat na oras sa mga senador upang makapag-review at makapaghanda para sa parehong impeachment trial at mga gawaing legislatibo mga kababayan. So ngayon, eto maliwanag na sinasabi po dito ni Tito Sen na dapat maging impartial yung mga kasamahan po niyang senador at hindi dapat basta-basta nagbibigay ng pahayag sa publiko. Katulad ng ginawa po ni Amy Marcos na talagang lantarang sinasabi mga kababayan na sinungaling. Ito pong si Ramil Madriaga. So paano ka magiging hurado kung yung posibleng witness ngayon pa lang sinasabihan mo na ng sinungaling? Kaya nga mga kababayan, dapat yung ibang mga senador po natin nag-iingat po sila sa mga binibitawan po nilang salita, lalo na itong si Amy Marcos at itong si Robin Padilla. Kasi yan lang naman yung maaga pa lang
sinasabi na po kung ano yung judgment nila sa posibleng impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil nga kaalyado nila, ito pong si Sara Duterte. Pero mga kababayan, tandaan po natin kaya po nahaharap etong si Sara Duterte sa matinding usapin mga kababayan ng impeachment kasi nga may hinahabol po sa kanya ang taong bayan. Ano po, may hinahabol po kay Vice President Sara Duterte ang mamamayang Pilipino. Nung una nga mga kababayan, 73 million lang yung ipinababalik ng COA, pero umaabot na po mga kababayan, kung tututalin po natin yung pinababalik o pinasasaole ng Commission on Audit, umaabot na po ng 448 million pesos. O kasi baka akala nung iba, hindi, maliit na usapin lang naman yan, 125 million pesos lang naman yan, yung hindi maipaliwanag ni Sara Duterte. Aba, teka lang mga kababayan, ang kabuuan na po na pinababalik kay Sara Duterte ay 448 million pesos na po. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Pero bago natin pakinggan to, tingnan muna natin ang reaksyon ng Kamara patungkol po mga kababayan sa paghahanda ng Senado sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I-play muna natin to. Walang komunikasyon sa liderato ng Senado ang chairperson ng House Committee on Justice. Ito ang tugon ni House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro nang tanungin hinggil sa reaksyon nito sa ginawang pakikipagpulong ni Senate President Tito Soto sa mga kapwa senador para talakayin ang posibilidad na maiakyat ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon sa Senate leader, inimbitahan nito ang mga miyembro. Ang maganda dito mga kababayan, una pa lang, niliwanag na ng House Committee members na wala silang ugnayan sa Senado mga kababayan. Kung ano yung ginagawa ng Senado ngayong paghahanda, yun ay kusa po ng Senado na ginagawa. Hindi po nag-usap ang Kamara at saka Senado para po dun sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi baka mamaya gawa ng kwento ng mga didishit at palabasin na nag-uusap mga kababayan etong Kamara at saka Senado para gipitin etong si Sara Duterte. So wala pong ganon. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Membro ng Senate Majority sa isang pagpupulong para bigyan ng heads up sa posibilidad na matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Pinakamainam anyang paghandaan na ito ng mga uupong senator judges. Tama! Positibo ang pananaw ng ilang House Justice members kaugnay nito. Ay, shoutout kay Kuya Lore S. Del Rosario Thank you po sa panonood. Ito ay bagaman dinidinig pa lamang ng House panel ang dalawang reklamong impeachment para matukoy kung may probable cause o kung may sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment. Wala po tayong communication with the leadership in the Senate, no? Specifically with Senate President Tito Soto, no? But of course, I want to express my appreciation of the... Oo nga pala mga kababayan, sinong pupusta sa akin ngayon? Na bukas sa hearing sa Kamara, sa impeachment proceeding sa Kamara, manggugulo na naman si Marcoleta Jr. O sino pupusta dyan? Pustahan! Bukas! Sa impeachment proceeding sa Kamara, manggugulo na naman at magpapaepal na naman. Etong si Marcoleta Jr. O sino pupusta dyan? gesture of the Senate leadership, because it appears to us that if in case this impeachment complaint will be transmitted to Senate, it seems to us that they are ready to receive the same. Isang pahiwatig na to na magiging tama pa ata yung hula natin. Na may impeach po si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon sa Kamara. 'Di ba? Isang indikasyon na to. Yung mga ganitong pahiwatigan mga kababayan, talagang ngayon pa lang mararamdaman nyo na o ramdam nyo na ma-impeach po talaga yan sa pangalawang pagkakataon. Anyway, ay shoutout kay kay From Philippine. Ayan, mega love shoutout po Iraland. Tama po ba? Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa pakapi po Thank you po ma'am. Shoutout din kay Kuya Lore S. Del Rosario. Thank you po sa pakapi po Anyway, tuloy pa natin. Nang tanungin kung may agam-agam ba ito sa posibilidad na madelay ang proseso ng paglilitis kung sakaling maiakyat ang reklamong impeachment sa Senado, ang tugon nito. Mukha kasing ang naririnig ko kay Senate President Tito Soto ay forthwith talaga. Oh, di ba? He will be acting forthwith on the transmittal of the impeachment complaint. So that's at least the what I perceive dun sa nagiging gesture ng
leadership ng Senate, no, which for us is positive. Ganito rin ang pananaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Panel. Well, syempre, we appreciate po the commitment of the Senate leadership, no, that they will not delay trial proceedings as soon as the impeachment proceeding reaches the Senate. No? So, nagpapasalamat po kami ron. But again, that is a bit premature also to discuss kasi we still have to resolve it at the level of the committee, and we will still have to vote on it at the level of plenary. Inaasahang tatapusin ng House Justice Committee ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa April 29. Grabe, pagtungtong ng Mayo o kaya June, mga kababayan, matinding bakbakan na naman yan. Matinding bakbakan na naman, mga kababayan. Kasi ito, isang indikasyon na po talaga ito. Na ngayon pa lang, mga kababayan, ramdam nyo na talagang mai-impeach ito pong si Vice President Sara Duterte. Kasi doon pa lang, mga kababayan, sa Senado, ramdam na nila na sa pangalawang pagkakataon, mai-impeach po talaga yun sa Kamara. Sa likos, humahataw sa balita ngayon. Alam nyo naman, mga kababayan, si Tito Sen, sinabi niya una pa lang, siya po, mga kababayan, ay pro-constitution. Kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun po yung susundin niya. Lalo na at siya po ang Senate President ng Senado. Di po ba, pag sinabing forthwith po talaga. Hindi yung katulad nung kay Chisi Escudero na yung forthwith naging 4 weeks. Hanggang sa naging 4 months. Hanggang sa naibaon na sa limot. Kay Tito Sen agad-agad. Kaya nga po kung mapapansin po ninyo, di ba, nagpatawag ng tulong ng caucus etong si Tito Sen kasi nga para pag-usapan na kung ano yung mga rules na gagawin ng mga hurado, mga kababayan, ususundin ng mga hurado kapag ka naandudo na sa mismong impeachment trial. Kasi ramdam nila na talagang mai-impeach po si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon.